Hello Kathleen fans! Nagpadala ng tsokolate si Alden sa Bernardo family, especially kay Kath mga kasambreros. Nag-post na no, ng maraming pictures at videos si Ma'am Catherine sa kanilang Christmas family Christmas sa Bernardo family mga kasambreros. So yan, at marami pang items sa vlog na ito mga kasambreros. Unahin ko ito, yung nakakatuwa. Ito si Baby Kiona, no? Isa sa mga videos ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Tinulungan niya si Mami Min na pag-prepare ng Christmas dinner mga kasambreros. Ang nakakatawa dito, doon sa may pag-arrange na ng mga plato sa mesa mga kasambreros. Tapos 'di ba, syempre bata, no? Parang hindi maayos yung kanyang pag-ano sa mga plato at saka sa mga doon sa dining table nila. Sabi ni Mama Min, ganyan ba dapat? Sabi nga, yes, sabi nga. So, ang cute ni Baby Kiona mga kasambreros, no? Sabi kasi ni Mama Min ay tarito, thank you for helping Mama or Grandma, sabi nga ng mga kasambreros, no? Tapos yun, and nakakatawa dito, no? Talagang sinasanay nila yung mga bata pa na matuto, no, ng mga house chores, na maging responsible mga kasambreros sa paglaki, no? And that's one thing na natutunan or ginawa rin ni Mama Min at saka ni Papa Ted sa kanilang mga anak, no? Hindi nakapagtatakang lumaki silang responsable sa buhay mga kasambreros. Tapos dun sa may hindi pa pala natapos yun kanina, yung kay Daddy Bay mga kasambreros, no, yung lahat pala sila naglaro doon nung yung parang pupukpukin mo yung kanilang kettle nga mga kasambreros, di ba, yung And I Will Always Love You na trend nga sa social media. And tapos pupukpuk, dapat timing ka na pupukpuk doon mga kasambreros sa may kettle, kasi pag hindi talo ka mga kasambreros, no? So yun po, sobrang kulit lang. And pati si April dito natatawa ako dito sa may caption ng isang Kathleen admin mga kasambreros, no? Daddy Bay the Punisher. Kasi nga siya yung taga-pukpok. Pati si April na pinsan na pamangkin niya, na pinsan ni na Alden Richards, ay na parang parang binatukan na parang may lambing ba, hindi na batok of course na nagalit mga kasambreros, no? Pero yung batok na may lambing, no? Kasi nga parang nagkamali din si April mga kasambreros ng pukpok. So yun po, no? Sobrang nakakatuwa lang talaga yung bonding. Dito mo nakita talaga na ang cast din ay parehong family-oriented mga kasambreros. Tapos ito nga si Ma'am Catherine, although walang caption yung kanyang post kanina ng kanilang Christmas party ganap kagabi na December 24, 2025, ay parang naglagay lang siya doon ng Christmas tree tapos light, no? Parang ganon mga kasambreros. So tapos indicating na Pasko na talaga mga kasambreros. So dito ay naka-green ng favorite na color ni attorney. Naka-green siya, tapos parang estudyante yung kanyang style dito, na naka-short siya mga kasambreros, no? So white, green, and red ang combination ng kulay ng suot ni phenomenal box office cinema Queen kagabi mga kasus. And of course, as expected, ay enjoy no ang bonding ng family mga kasambreros. So may picture dito na kasama niya of course si Papa Ted, at saka si Lexine, si Baby Kiona. So rumble na ito mga kasambreros at saka si parang si Mama Min dun sa isa niya kasi, no, na may picture siya mga kasambreros na kasama si Catherine mga kasambreros. So yun, no, nagulat ako dito sa outfit, no, ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Tapos naka-glasses si attorney. May mga times dito na may sombrero siya na mahaba, yung parang kay Santa Claus mga kasambreros, no? So yun po, pero yun, sobrang saya ni attorney dito. So parang unlike dati, no, siguro aabangan natin ito kasi last year nasa bahay din sila, tapos New Year nasa bahay din po, tapos may konting ganap sila. Kasi nga birthday ni Mami Min din, no, bago mag or after ng bago mag New Year mga kasos, no, abangan din natin ito. So yun, talagang enjoy dito si attorney. So yung pattern ng Kathleen, abangan ko dito kung
magbabakasyon ito kasi nga si Sir Alden ay December 26, no? Bukas na siya aalis kasama ang kanyang pamilya. So abangan natin kung anong ganap ni attorney. So baka aalis din sila at may ganap ng kanyang pamilya. So yun man talagang pattern, no? Parang hindi daw natin alam kung ano ang nangyayari mga kasembreros sa kanyang buhay at sa buhay of course ni Tisoy mga kasembreros. Ang laki na ni Lexine, no? Parang magkasing tangkad na sila niyan. Magkasing height na sila ni tita niya Kath mga kasembreros. And then ito, natatawa ko dito, si Romel de la Cruz, may nasita rin siya dito ng ibang mga fans na kasi parang makaka-Kathniel siya mga kasembreros. Ang ginawa niya dito ay inedit niya yung pictures 6 hours ago ni Kath, hindi ko lang alam kung tawag dito kasi parang inedit niya yung picture ni Kath na kasama kunwari si Mami Min, si Carla Estrada at saka si Daniel Padilla. So 6 hours ago, Merry Christmas everyone. Tapos yun nga, no, hindi ko alam kung ano to, si Romel de la Cruz, ano ba to, kasi ano to bagong pictures ni na Ma'am Catherine, parang inedit niya mga kasembreros. Ito yung bagong picture ni Mami Min at saka ni Kath Tapos inedit niya, nakasama kunwari si Daniel Padilla at saka si Carla Estrada in one frame. So, pero ito po ay edited lamang mga kasembreros, no? And yung mga comment nga sa baba ay sabi ng isa dito ay marami ka na namang pinaasa parikoy, Merry Christmas. Pinaasa nga kasi nga ay dito si Catherine at saka si Daniel Padilla ay wala na. So maraming umasa sa Kathniel, tapos hindi pala sila ang ending kundi Kath din mga kasembreros. So yun po, no. Parang nakakatawa ito na dito kahit Christmas ay edit pa na, tsaka maasa pa rin ang mga Kathniel, mga kasembreros na mga fans, na kung saan ay malinaw pa sa sikat ng araw ang Dankay, no? Daniel Padilla at saka Carla Estrada, natambalan ngayon mga kasembreros ang layag na layag. So dapat ay dapat wag nang paasahin ang marami, no? Kasi sila lang din ang masasaktan mga kasembreros. So marami actually nag-comment dito. Sabi ng isa dito ay hindi ka na naka-move on. So dapat mag-move on dapat mga kasembreros, no? Ang mga Kathniel fans kasi wala na, as in wala na mga kasembreros and mga Kathnatics. So Kath din lang talaga ang panatag, tahimik, peaceful, yet they are full of purpose at may mutual understanding mga kasembreros. And then ito, syempre hindi nagpahuli ang mga Kathden mga Kathden admin. May isang ka-admin dito na pinost na rin ang Kathden mga kasunod, inedit niya na kunyari ay magkasama sina Alden at si Kath mga kasembreros sa Christmas no 19 hours ago. Tapos dito ay naka-white sando si Tisoy mga kasembreros, no, Showbiz Entertainment. So tapos kunwari ay nasa Christmas tree ang Kathleen. So na-post ko na ito na nakaraan pero pinost ulit kagabi 19 hours ago, Merry Christmas from Kathleen. So kung merong Merry Christmas from Kathleen, may Merry Christmas from Kathleen din po mga kasembreros, which is ito yung malinaw, no, silent, hindi nagpapakita in public pero mas malinaw pa sa sikat ng araw ang kanilang mga twinning at connected na mga ganap mga kasembreros. So connect the dots lang tayo parati. Magiging Detective Conan tayo, no, sa pag-imbestiga at mga ebidensya. Parang naging Soko, no, ang inyong mga mga kasembreros. Tapos next item natin, sama kanina mga kasembreros. Sobrang cute nito. Si Mama Ten ang bida dito. Tak-tak mo. Itak-tak mo. So meron silang parang gifts kasi dito mga kasembreros. Tapos sa last part ay nag-video okay, no, si Tisoy mga kasembreros. Ang kanta niya dito ay Tell me why and nothing but of me. Tell me why. So alam naman natin, no, si Tisoy mga kasembreros ay video okay is life din dito sa kanya. So tapos may parang sumasayaw-sayaw dito mga kasembreros. Myriad Entertainment Thanksgiving party nila ito mga kasembreros, na kung saan ay paldo, no, at saka maraming naiuwing pera at bonuses mga kasembreros ang
empleyado or ang mga empleyado ni Tisoy, mga kasembreros. So talagang very galante, no? Ang magkaroon ka ng isang amo, ay isang bossing at chief executive officer or presidente or CEO na si Alden Richards, mga kasombrero. So isang pinagpala ka kapag amo mo si Sir Alden at saka close kayo mga kasembreros. And then ito, next item natin, 8 hours ago, Kathniel Forever update. Pero wala nang Kathniel dito. Si Kath, no? Tapos maganda, no? Sobrang ganda ni attorney dito, mga kasembreros. Black yung kanyang cutics, no? Yung kanyang nails, mga kasembreros. Tapos konting lang, no? Konting pose mga kasembreros ang inyong attorney dito. So napaka cute lang, no? Ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. And then ito, pinost ito 13 hours ago ni Mars Typical, no? Hindi nakapagpigil ang mga fans matapos kumalat ang isang pasabog na larawan ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa isang sikat na restaurant. Ang simpleng dinner date na ito ay tila naging kumpirmasyon ng isang mas malalim na ugnayan sa matagal nang pinaghihinalaan ng publiko sa gitna ng tagumpay ng kanilang pelikulang Hello Love Again. Ano na nga ba ang totoong namamagitan sa dalawang pinakamalaking bituin ng bansa? I agree, no? Pinakamalaking bituin. Marami ang nagsasabing ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay pag-ibig. Alamin ang bawat detalye ng kanilang naging pagtatagpo at ang mga sikretong ibinunyag ni Alden sa aming post. Basahin na buong. So tapos ang picture dito ay pictures ng Kathleen, no? Naka-white, mga kasembreros. Ito po ay medyo edited siya. Ito ay inspired ng kanilang larawan doon sa Canada, mga kasembreros, na nakasama nga si Joros Gamboa. Pero ito po ay wala tayong clear evidence, solid evidence, mga kasembreros, na nag-dinner date ni ang Kathleen sa ngayon, no, sa kasalukuyan. But alam natin na they're connected silently and peacefully and privately, mga kasembreros. So ganun po siya, no? Kung palihim, pasikreto kung matake si Phenomenal Box Office Cinema King kay Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So hayaan na natin. Bagaman walang physical or literal na proof ito, we know for a fact na talaga po ay sila ay nag-uusap, mga kasembreros, and nagko-communicate. And then ito, so si Ken, nag-post siya. Ito na yung kompletong video nung paggawa nila ng dito ng design ng McDo sa Santa Rosa, Laguna, mga kasembreros, no? From start to finish yung ginawa nila dito, mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko ito para mas lalo po ninyong ma-appreciate, mga kasembreros. So marami, no? Marami silang parte or team, mga kasembreros. Parang siguro nasa 5 or 6 sila na gumagawa nito, mga kasembreros. So magkano kaya, no, yung ano ni Ken dito at ang kanilang team? Alam ko may pa-bonus pa dito si Alden maliban sa kanilang service fee, no? At saka bonuses dito or professional fee, mga kasembreros. So alam naman natin Sir Alden, no? Kahit wala kang ginagawa para sa kanya ay nagbibigay ng pamasko. How much more itong kanyang kumpare na si Ken, mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko ito para mas makita niyo yung mga detalye, mga kasembreros, ng paggawa ni Ken at ang kanyang team sa Christmas decor sa Santa Rosa, Laguna na McDo, mga kasembreros. So talaga ang sisipag at ang dito sa Bisaya, pugihan, no? Masipag si Ken, mga kasembreros. And then ito, next item natin. Natatawa ko dito kay Lester John Sienes, 13 hours ago. Merry Christmas, babe. Stay strong lang taha. Bisan langit ka, lupa ako. kahit langit ka, lupa ako. Referring to Ma'am Catherine. So sa sobrang sikat na ni Ma'am Catherine tapos siya hindi, ay parang ganoon. Parang kunwari nag-video call sila. Yung ka-video call niya ay si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So may mga logo ng Christmas tree at saka heart emoji, tapos may praying emoji, mga kasembreros. So ang cute lang. Siguro tagahanga rin siya ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So pinost niya ito kagabi out of being a fan, no, or admirer ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So sino ba naman ang hindi hahanga dito
So si Ma'am Catherine dito ay kunwari, no? May ka-video call siya, tapos yung isang fan ang kanyang ka-video call, mga kasembreros. So ang cute lang, sabi ko parang grabe yung kanyang pagiging tagahanga din niya, attorney, kasi nga kunwari nag-video call sila. Pero ito po ay edited lamang, no, na picture, mga kasembreros, dahil nga admirer itong siya Sir, mga kasembreros, ni attorney, or ni Taquilla Queen, no, famous best actress at most outstanding Filipino, or most outstanding actress sa PAFTA, mga kasembreros, and marami pang iba, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos next item natin, ang cute din ng caption dito ni Ken. Nagpa-picture kasi siya kasama si Daddy Bane, tapos siya dito ay nakakap, mga kasembreros, na nakasombrero ng blue, tapos kasama ni Daddy Bane ang mga Marias, no, na sina Angel at saka si Riza, or si Riza, mga kasembreros. So ang caption niya dito ay ako muna ang kuya niya. Sabi niya ganoon dito, mga kasembreros. So ang cute lang, no, kasi Merry Christmas Fulkerson family. So kagabi niya ito pinost, mga kasembreros, no, sa Ken Creative Designs. So kasama si Daddy Bay, of course, at saka yung the rest of the Fulkerson family. Ito, 21 hours ago, trending worldwide TV. Solo living vibes muna si Catherine ngayong Pasko. Simple, tahimik, pero puno ng self-love at good energy. Kahit mag-isa, ramdam pa rin ang warmth ng holidays dahil mas pinili niya ang peace, growth at sariling kaligayahan. Minsan, ang pinakamagandang regalo ay ang oras para sa sarili, and of course sa family, no? Ibinahagi ni Catherine ang cozy at calm Christmas feels habang nagso-solo living, less noise, more peace. Tama. Inspirasyon ito sa maraming netizens na okay lang magpasko ng simple basta masaya at buo ang loob. So tapos yung picture ni Catherine, mga kasembreros, no? TCL pa ito na pictures niya, mga kasembreros. So nakapag-share na tayo kanina ng mga Christmas ganap, no, ni attorney, mga kasembreros. And then ito, ang ate ni Catherine, no, nagpost din sina ate Kenya, mga kasembreros. Si ate Tin pala, no, kasama sina baby Kiona at saka baby si Lexine, mga kasembreros. Tapos naka-pink ang magnanay, no, ang mga magnanay na ito, mga kasembreros. So grabe, ang bilis ng panahon. Ang tangkad na ni Lexine, mga kasembreros. Tapos ang ganda ng kanilang hagdan, no, parang tawag dito, para siyang wedding. Parang may ikakasal, mga kasembreros. Naka-pink ang kanilang motif dito, na hindi naman pink ang suot ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, no, white, green, and then yung terno nga ni terno kay Tisoy, mga kasembreros, yung iba kagabi. And then ito, may isang video na share si Catherine sa Instagram din niya kanina. Itong si baby Kiona, para siyang naghahakot at saka pumipili ng regalo, no. So wala kasi siyang boses, mga kasembreros, eh. Tapos andito si Papa Ted, of course. May hinahakot siyang kung ano si baby Kiona, tapos nire-record ni Kath, mga kasembreros, no, yung ginagawa ni baby Kiona, mga kasembreros. Hindi ko alam, baka pumipili siya ng kanyang regalo na ibibigay or bubuksan, kasi parang tawag dito, gift opening, mga kasembreros, ang ginagawa ni baby Kiona. Tapos ito, yung kay Sir Alden naman, ay bumati rin, no, ng Merry Christmas ang official fans club. Na-recognize niya Sir Alden yung A-Troopers, or R-Troopers, mga kasembreros. So Alden Trends pala ito, no, official fans club. Merry Christmas. Thank you so much for trusting Alden and for supporting him and his advocacies this 2025. May your Christmas be filled with light, love, and meaning. So amen and amen. So tapos ito po ay sponsor din ng Tide, no, na isa sa mga brands or brand endorsements ni Soy Tea, mga kasembreros. Tapos ito, ang cute nito, mga kasembreros, yung picture ni na Alden at saka ni Kath, na naka-blue si Kath, tapos sobrang saya nila. Tapos naka-brown naman si Tisoy. Yung parang saya, yung ngiti, yung ligaya na wala ng bukas kapag sila
Kapag sila nagsama mga kasambreros ay talagang kulitan to the max, no? Wala makakapigil. Pag kulitan, kulitan. Pag seryoso, seryoso. Pag Englishan, Englishan. So, ganun dapat ang labanan at equity mga kasambreros, no? Reciprocal silang dalawa mga kasambreros. So, ang caption dito ng isang Kathleen admin mga kasambreros ay Kathleen forever of course, no? Tapos parang nagbaliw-baliwan dito. Parang bali-baliwan na pala ito mga kasambreros, no? Ang ginawa ni attorney at saka ni Tisoy dito sa picture na ito. So this was during the promo pa ng Hello Love Again. So merong nakasakbit, no, na glasses or shades si Ma'am Catherine dito sa kanyang damit mga kasambreros. Si Sir Alden naman ay naka-brown na isa sa mga color motifs ng Kathleen. And then ito, bago yung ating main item mga kasambreros, Catherine Bernardo solo pero masaya ang Pasko. Definitely, kagaya ni Sir Alden, solo siya pero kasama ang kanilang kani-kaniyang pamilya mga kasambreros. Tapos, ito, main item natin mga kasambreros, nagbigay ng chocolate si Sir Alden. Yan ang tanong ng maraming fans mga kasambreros. Kasi may pinost si Soy T sa kanyang Instagram na nagta-thank you sa kanya, no? Pero ito po ay hindi kay Ma'am Catherine na binigay mga kasambreros. Ito po ay para kay Miss Melly. So although hindi ko rin ito kilala, no? Merry Christmas, may your Christmas be surrounded by people who make you feel valued, seen, and loved. No, from Alden Richards. So ito po ay mamahaling tsokolate. Although nakasara siya, no, nakabalot ito mga kasambreros, pero alam ko tsokolate ang laman nito, mga kasambreros. Tapos may bulaklak siya na red eh. Kahit na hindi ito para kay Ma'am Catherine, alam naman natin na kung pa yung puso at saka yung communication ng dalawang ito ay andoon talaga mga kasambreros. So no question sa sa kanilang mutual agreement at mutual understanding mga kasambreros. So and we know naman na nagregalo si Sir Alden na hindi lang natin nalalaman, no, kasi ayaw nga nila ng masyadong maraming nakakaalam, kasi pag marami ang nakakaalam ay marami ang makikialam. So ganon mga kasambreros. So tayo po ay team panatag lamang mga kasambreros ha, at saka parating magiging updated sa mga ganap ng dalawa. So yun, inaabangan ko talaga yung ano na naman kaya ang gagawin ni Ma'am Catherine after ng bukas, no, 26 mga kasambreros, kasi nga ay magbabakasyon sa Amerika. Kasi dati 'di ba nung pumunta sina Alden sa parang November, ano nga ba yun? Parang July. Parang something nang pumunta sina Alden sa London. Tapos after nun, parang pag-uwi nila si Ma'am Catherine din yung nagbakasyon sa Australia. So ganun siya mga kasambreros. No, nakita natin yung pattern talaga ng dalawang ito. So malamang sa malamang ay may gagawin din si Ma'am Catherine after ng family time nila. No, maaring i-treat niya na naman yung kanyang glam team, no? Pwede mga kasambreros sa ganun. So basta abangan natin yung kaganapan ng dalawang ito, especially si Sir Alden mga kasambreros. So after ng Christmas holiday sa pamilya. Okay, so ganun po siya mga kasambreros. Alright, so yan lamang po sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pangin po natin ang Word of God, and still, no? Pasko pa rin, no? Maligayang Pasko at isang Christ-centered Christmas po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and nawa po ay huwag maglalasing sa Pasko ang bawat isa mga kasambreros. So pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon.
Merry Christmas everyone! Para sa ating salita ng Panginoon mga kasunod, sobrang ganda nito. Ang title natin ay Kapayapaang Kakaiba Talaga. Paano kaya ito at ano kaya ito? Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, ito yon, which surpasses all understanding, kaya pala siya kagaiba, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Napakaganda ito mga kasmiras. So dahil Pasko ngayon, yung peace, yung kapayapaan, iniwan sa atin ng Panginoon so that we will live with peace mga kasmiras na according to God's words mga kasmiras, or God's command. So utos yun, hayaan natin ang kapayapaan ay isa pamuhay natin. So hindi lamang tuwing Pasko, hindi lamang tuwing Christmas season, but everyday ng ating buhay mga kasembreros. So imagine nyo, tuwing Pasko lang kayo peace, ng bati ng iyong kapatid, ng iyong asawa, anak, magulang, or kaibigan. Tapos pagkatapos ng Christmas, nag-away ulit kayo mga kasembreros at nagkaroon ng hidwaan at saka hindi na nagpatawaran. So hindi dapat ganoon. So gawin nating reason ba yung Pasko na magsimula muli, magpatawad muli, parang kanta, no? Magpatawad muli, magmahal muli, no? At saka mamuhay ng may kapayapaan mga kasembres. Kasi napakaganda po at saka napaka-soothing, napaka-pleasing, napaka-ideal, no, ng buhay kapag tayo po ay tumitira or nakatira sa tahanang masaya, tahimik, may kapayapaan. Yung alam mong may troubles man, may challenges man, may problema man, pero at the end of the day ay peaceful kayo ng pamilya ninyo, nag-uusap kayo kung anong plano, kung paano ma-solve ang problema, paano magawa ng hakbang itong suliranin. So ganun ba mga kaso? So ganun dapat ang ating buhay bilang Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos. Hindi yung may problema kayo at saka nag-aaway-away pa kayo, nagsisihan pa kayo. So hindi po yun maganda. So yung pagsisisihan kasi at saka yung nagbibilangan kayo, ako ang ganito, ako nga yung ganito, ako yung tapos ikaw ganyan ka. So wala pong kwenta yan mga kasembreros, no? Nakakasira po yan ng relasyon ng mag-anak talaga mga kasembreros. Wala pong magandang dulot yung pagsisihan, yung may problema na nga kayo tapos nagsisisihan pa kayo mga kasembreros. So it's really bad, no? Hindi siya maganda talaga mga kasembreros na pag may problema tapos nagsisihan pa kayo, hindi na kayo makakapag-isip ng solusyon, bagkus yung kanya-kanyang argumento na lang, yung kanya-kanyang mga side na lang, no, or tsaka reasoning yung mangibabaw doon. So at the end of the day wala, no, baka yung iba magpapatayan pa, yung iba magsusuntukan or magsasabunutan or magsasampalan or magano man dyan, no. So basta hindi siya maganda mga kasus. That is why itong kapayapaan na sinasabi ni Apostol Pablo ay kakaiba, no, nagsusurpass,
outlandish, kung paano overpower nito ang anumang understanding or human comprehension, human ability, human talent, human skill, human profession. Kasi lahat ng ka-level ng tao nasusurpass ito mga kasembreros, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos mga kasembreros. Kasi it's not just a piece of it's not just a piece of environment, no? It's a peace that comes from God, sabi ni Apostol Pablo. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts, no? Yung ating mga puso, yung ating mga minds daw dito ay gagwardyahan, protection, isi-secure, no? Ng ating Panginoong Diyos, mga kasembreros, no? And sabi niya nga dito, huwag kayo mabalisa, no? Bagkos sa bawat problema, sa bawat healing ninyo, sa bawat problema, manalangin kayo, no? Sabi niya, by prayer, no? And supplication with thanksgiving, yung panalangin may pasasalamat. So, hindi lang yung puro panalangin, mga kasamas na pagka-diretso mo agad na buka na mo, Lord, sana po bigyan mo po ako ng ganito. Lord, sana po pang mangyari ang ganito. Lord, sana. Huwag po ganun. With thanksgiving, ha? Huwag po natin kalimutan yun. Kasi ang mga tao, puro na lang pengi noon. Naging hindi na siya Panginoon kundi pengi noon kasi puro na lang hingi, walang pasasalamat, walang paghingi ng tawad, no? Walang pag-angat at saka samba sa Panginoon. So yung prayer dapat natin, apat yan, no? Una, dinadakilan natin ang Panginoon. Pangalawa, pasasalamat sa mga grasya, sa hininga, sa oxygen na hinihinga natin, sa mga pagkain, sa skill, no, sa talino na binigay sa atin, sa mga strategies na ginagawa natin, no, sa talento, sa pagkain, sa basta lahat ng good things, no, and even the things that we don't have, mga kasembreros. Tapos doon na papasok yung yung paghingi mo ng paghingi mo ng kapatawaran, no, sa iyong mga kasalanan, and then yung paghingi na ng mga requests at saka mga prayer items mo, mga kasama. So, ganun dapat. So, una, dakilain ng Diyos, Lord, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang lumikha ng langit at ng lupa, dakilain ng iyong pangalan, ikaw ang Diyos hanggang wala kang katapusan, ikaw ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. So, mga ganun ba? Anything that will praise God, mga kasimiras. And then, ang pangalawa, pasasalamat, no? Tapos, ang pangatlo, wag natin kalimutan itong pattern, ha? Una, praise God. Tapos, pangalawa, ay pasalamatan siya. Pangatlo, paghingi ng tawad. At saka, pwede naman mag-ramble-ramble, pero dapat nandun siya, mga kasembreros. Paghingi ng tawad, and then yung yung supplication na, no, yung paghingi mo ng mga requests or prayer items mo, mga kasembreros sa buhay. So, ganun dapat manalangin. Hindi lang puro pengi noon agad. So, agad-agad na humihingi, mga kasembreros. This verse reminds us of the power of prayer and gratitude in coping with anxiety and finding peace in challenging times. When we are facing worries and uncertainties, it is natural to feel anxious, but this verse encourages us not to let anxiety consume us. Instead, it calls us to turn to prayer to communicate our concerns to God, and to do so with a heart filled with thanksgiving. So, ang puso dapat natin ay punong-puno ng thanksgiving. Yung mga tao, Lord, sana mamatay na siya. Lord, sana mamatay. And by the way, no, although medyo late na ito, may isang Antipolo representative or congressman na namatay, no? Tapos, pangatlo, tapos sabi ng mga tao ay yung prayer ni Cara David, no? Sa kanyang 52nd birthday, ay namatay, nagkatotoo, no? Kasi sabi niya, mamatay na lahat ng kurap, mga kasusun. Although hindi siya ideal na prayer, mga kasusun, pero out of siguro hate, and out of awa na rin sa mga taong namatay, mga kasembreros ng bagyo, baha, because of ninakaw ang flood control projects, ay nasabi yun ni Ma'am Cara, no? Sa kanyang 52nd birthday, mga kasembreros. So, sabi ng mga tao, nagkakatotoo na daw yung panalangin ni Ma'am Cara David, mga kasus, kasi tatlo na yung namamatay, no? Si Enrile, si Cabral, at saka, although masaklap, no? Masakit, hindi natin gusto yung gano'n na parang nagsasaya tayo dahil sa pagkamatay, pagkawala ng pero it's God's kasi, no? It's God's judgment, mga kasembreros. Hindi nagkakataon, hindi lang coincidence, mga kasembreros, ang nangyayari ngayon, no? God is really in control, no? Kasi ang justice ay talagang
iniiyak ng bawat mamamayang Pilipino, mga kasumers. But ang panalangin natin ay protektahan ang ating bansa sa mga masama, and then bigyan ng wisdom, at saka fear of the Lord ang ating mga leaders, mga kasambreros. This act of offering our worries to God while acknowledging the blessing we have received can shift our focus from fear to gratitude, and in turn allow us to experience a sense of peace that goes beyond human understanding. So ang ganda nito, goes beyond human understanding. So kagaya ng mention natin kanina, ang kapayapaan na ito na kakaiba talaga, kagaya nating title, mga kasus, ay hindi lang siya people given or human given peace, mga kasus, but God given peace, mga kasumers. Kung kaya it's unique, it's hindi siya ma-measure, mga kasus, because beyond the limits, hindi siya kayang i-measure, mga kasus, because nagmula ito sa supernatural and divine Lord natin, mga kasambreros. So through this verse, we are invited to reflect on the way we respond to anxieties and uncertainties in our lives. Do we allow our worries to overwhelm us, or do we turn to prayer and gratitude as source of comfort and strength? This verse teaches us a valuable lesson in trusting God's plan and seeking solace in His presence by emphasizing the importance of prayer and thanksgiving in finding peace. Napakaganda, mga kasambero. So lahat na yan damay-damay, kasi pag ang tao may kapayapaan, kapag ang tao ay namumuhay ng tahimik, ay nagkakaroon sila ng unawaan. Pansin natin kapag ang bahay magulo, hindi tahimik, mga kasambreros, hindi kayo nakakapagplano ng maayos, hindi kayo nakapag-usap ng maayos because ay magulo, sigaw si nanay, sigaw si tatay, sigaw si kapatid, sigaw si anak, so hindi kayo umuupo, hindi kayo umuupo ng palibot tapos mag-usap-usap about sa problema at paano solusyonan, kasi nga magulo at walang kapayapaan. So ngayong Pasko at saka sa susunod pang mga araw, dapat po ay may kapayapaan ng ating puso, isipan at sa loob ng tahanan. So which is definitely pleasing sa harapan ng Panginoon kapag tayo ay nabubuhay ng may kapayapaan sa bawat isa. Alright, salamat sa ating Word of God, Advance or Merry Christmas, everyone, Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at kapayapaang kakaiba talaga, nagmumula sa ating Diyos, na kayang higitan ang anumang human understanding and human comprehension. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaran. Paalam po. I love you.